Hindi ho natin maiaalis, Asek, kumbaga libo-libong residente ho yung natatakot bumalik dun ho sa kanilang mga tahanan. Dahil ho dun sa sinasabing aftershock, may sapat ho ba tayong personnel o team na nagbibigay ho ng psychosocial support o stress debriefing ho sa mga biktima ho nitong nangyaring pagyanig? Yes, bahagi po iyan ng camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons. And yung pong mga ibang field offices natin ay nagpadala na rin po ng mga personnel upang humalili o tumulong sa ating pong mga kawani dyan po sa regions 11 and 12. Dahil naging malaki nga po yung epekto, marami tayong mga kababayan na lubhang naapektuhan, kaya marami po tayong mga kawani ang na-deploy doon sa kanila pong mga lugar para tumulong at makapagsagawa rin ng incident stress debriefing sa mga pamilyang apektado. At Asek, paano naman ho yung nagiging kumbaga pakikipagtulungan ho ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan ng Sarangani? Sila ho ba yung direktang nagbibigay sa inyo ng listahan ng mga pamilyang dapat makatanggap ng relief packs, Asek? Yes, sila po kasi ang nakakakilala sa kanila pong mga nasasakupan. Sila po ang nakakaalam kung anong sitwasyon sa kanilang lugar, sino-sino po yung mga naapektuhan. Kaya yung mga local government units ay kinakala po yung listahan mula doon sa mga barangay levels hanggang doon sa provincial level. And ito nga po ay pinoprovide sa DSWD and we validate the list submitted to us to ensure nga po na naipapahatid sa mga apektadong pamilya yung tulong po mula sa pamahalaang national. Para naman ho doon na Asek sa mga buntis o yung mga PWD ho natin na nasa evacuation center, may hiwalay ho ba tayong specific kits o tulong na ibinibigay ho para sa kanilang nutrition at kalusugan ho? Yes, again, bahagi po iyan ng ating camp coordination and camp management guidelines. Natiyakin na yung mga vulnerable sectors ay nabibigyan po natin ng karampatang tulong. Nabanggit mo, Jay, yung mga buntis na ina ay nabibigyan din po natin ng mga maternity kits. Kinakailangan din kasi nilang paghahandaan yung pangangailangan po ng kanila pong mga anak. Kaya tumutulong po tayo sa pangangailangan po na ito. Gayon din po yung ating pong mga, halimbawa yung ating ready-to-eat food boxes, yan po ay binuo natin in coordination and in collaboration with the DOST FNRI para matiyak na yung mga nutritional requirements ng ating mga internally displaced persons ay nabibigyan po ng prioridad. Asek, nakakalungkot isipin na kahit nasa gitna ho tayo ng trahedya at sinalanta ho tayo ng lindol itong ating mga kababayan. Mayroon pa rin ho bang mga masasamang nagagawa pang manloko nitong mga kapwa natin? Kung may mga nagpapanggap hong empleyado ng gobyerno na humihingi ho ng personal information, gaya nitong OTP o yung one-time password o yung password ho ng GCash kapalit daw ng ayuda. Asek, paano ho, ano ho yung magiging mensahe niyo ho sa kanila? Unang-una, nais po nating linawin na tayo po ay hindi humihingi. Ang DSWD hindi po humihingi ng personal na impormasyon sa ating pong mga kababayan, particular itong mga naapektuhan ng mga kalamidad. Lalong-lalong hindi po tayo humihingi ng mga impormasyon na ito sa pamamagitan lamang po ng text o sa pamamagitan ng pagpapadala ng link. Again, lagi po nating paalala sa ating pong mga kababayan na mas maging mapanuri. Huwag po basta-bastang maniniwala sa mga mensahe na naipapadala sa kanila. Lalo na kung yung mga mensahe ay humihingi ng impormasyon o personal na impormasyon mula sa kanila. Again, maging alerto po tayo at kung may natanggap po kayong gantong mensahe ay ipagpaalam sa DSWD nang sa gayon ating pong maaksyonan nang sa gayon di po ito maparisan.